Isang magandang gabi at pinagpala sa inyong lahat mga kadokers. Bali papasok na ako ng trabaho ngayon, panggabi, third shift, 10 to 6. Bali lalabas ako na bukas ng umaga mga 6:30 ng umaga. So ngayon, ang segment ko ngayon ay yung mga tip, mga aalis ng bansa dito sa Pilipinas, mga OFW, mga bago pang aalis na hindi alam yung mga rules dito sa paliparan, tsaka yung mga seaman, yung mga dapat gawin. At bago natin usapin yun, maglibot-libot muna tayo dito sa paligid ng Terminal 1 dito sa ating. Unahin natin ang parking area kung saan pag inihatid kayo ng inyong mahal sa buhay o kaya susunduin, alam nyo na agad yung parking area. Bali may tatlong parking area dito. Bali parking A, parking B, parking C. Ngayon doon muna tayo sa parking B kasi nauna yun sa parking C na aking pupuntahan. Kasi ang parking A andun pa sa dulo, ang parking B dito lang sa may malapit sa may Pascor. Ngayon po titingnan natin yung parking B kung saan yung nakaparking yung mga sasakyan. Tapos pagpasok nyo sa parking meron po yung bayad. Kukuha po kayo ng ticket, paglabas po saan nyo po babayaran. So parking B, yan po, dyan po yung mga nakaparada yung mga sasakyan na maghahatid at susundo. Bali yan po, mga bus, dyan po, ito yung mga kotse, yan po. Tapos bago po tayo pumunta sa parking B, may madadaanan po tayong mga guard kung saan po doon ini-scan yung mga dumadaang sasakyan, mga tao, kanila pong thermoscanner, yung tulo po nila noo, para ano po, malaman po kung may lagnat siya o wala. So ngayon po ako po ay magpapa-scan sa kanila kung ako ay may lagnat. Sir, magandang gabi. Ito po sir, pa-scan po. Pa-scanin. So ngayon tapos na ako magpa-scan at mababa yung aking heat. So ngayon dito na tayo sa parking C. Ito po yung parking C. Diyan po kapag puno na po yung parking A, diyan po yung pinapark yung mga sasakyan. Ayan po, tuloy-tuloy lang po tayo. Dire-diretso lang po tayo. Ayan po. Bali, ito po yung parking B. At malapit na po tayo sa ating paliparan. So makakatanaw po dito yung parking A kung saan po dito po sila nagpapark. Yung karamihan mga empleyado diyan po pinapark yung mga motor, kotse. Tapos sa loob niyan po may tindahan dyan, pagkain. Diyan kayo bibili. May Jollibee, may food court. Bago pumasok po dito, mayroon pong isang checkpoint guard. Sine-check po nila yung dumadaan na sasakyan. Sine-check po nila. Tapos meron po silang nilalagay sa ilalim na salamin. Tinitingnan po nila yung ilalim kung cleared pa. So ito pong natatanong yung ito na po yung Ninoy Aquino International Airport po. So palapit na po tayo ng palapit.
Ayan po, palapit na pa tayo ng palapit sa building ng Terminal 1. Dito po sa side na ito, sa ramp gate 1, ang nakakapasok lang po dyan ay yung mga empleyado. Restricted area po yan. Tapos matatanong nga po dito na meron pong Airbus Philippine Airlines. Yan po, makikita nyo po. Atin pong lalapitan ng konti kasi malapit nga po pero malayo sa kanila. Nakita po natin yan. Yan. Ayan po yung Philippine Airlines. So ngayon po ako ay aakit na maya sa hagdanan. Kailangan na magmask kasi malapit na tayo sa maraming tao. Yan po. Yan po. Ito po yung tinatawag na arrival. Yan, may mga yellow taxi po. Pwede po nang erkilahin kung kayo magpapahatid kung wala kayong sundo. Pero po sa ngayon bawal po ang sundo. So ngayon po ako ay aakit na ng hagdanan po, papunta po ng arrival ay ng departure area kung saan po makikita yung mga kababayan natin, mga Chinese, kung saan doon sila naghihintay ng kanilang paglipad. Medyo marami-rami nga po ng mga tao ngayon dito. Yan po, nakikita nyo, medyo marami ngayon tao. Marami po ngayong mga tao. Yan po. Bali, makikita nyo po ang ating labas ng terminal. Malinis. Napakalinis po. Yan po. Nakikita nyo po. Napakalinis po ng ating terminal. Dito po yung receiving area kung saan po pwede nating ihatid ang ating mahal sa buhay. Pero sa ngayon po bawal po ang maghatid ng mga mahal sa buhay na palis. Ayan po. Pero saglit lang po may stay sila. Bali, ito na po, makikita nyo po yung pangalan ng ating ng ating paliparan. Ayan po, Ninoy Aquino International Airport. Ayan po. Sir, good evening. So ayan po. Konti pa nga yung mga sasakyan ngayon, hindi kagaya ng dati na grabe ang dami. Panahon ngayon, pandemic, talagang hindi magkaano ang tao, magka-siksikan. So ngayon po doon sa mga
pag-aalis ng ating bansa. Tip ko sa mga kabayan natin na dito nyo sa segment ito malalaman nyo kung ano yung step by step para makapasok kayo ng terminal. Mamaya po ay ating i-discuss kung ano yung mga bawal. So hanggang ngayon dito na lang po muna po. Ang pangalan po ngayon yan ay Ninoy Aquino International Airport. Yan po yung name na Terminal 1. Yun. So lahat-lahat po tayo habang nagpapahinga, lalakad. So ayan po yan. At ito, medyo malinis pa po yung ating receiving area dito, parking. Ayan po yung mga gradya. So dito na lang po muna ang ating video. Mamaya na lang po uli. So ito ngayon, packet na ako ng third floor kasi hindi. At ngayon nga mga kadokers, andito na tayo sa itaas. So papakita ko sa inyo yung area ng fourth floor kung gaano kalinis. So ayan po, may gumagawa po dyan sa electrical. So ito po yung ating hallway. Ayan po. So ngayon marami pong pasahero ngayon. Ayan po, magkabila po meron pasahero. So dito po sa fourth floor, yung mga airlines ng mga office nila ay dito nyo makikita lahat. So 1, 2, 3 sa fourth floor, sa fourth floor dito nyo makikita lahat yung mga dito nyo makikita po. Ang dami pong tao ngayon, kaya so ayan po, makikita nyo ngayon ang office ng Air China. Ayan po yung Air China number 428. Dito naman po sa 427, bali Kuwait po, Kuwait. Yan po, Kuwait. So dito nyo po, kung kayo ay hindi nyo makita na kung anong posisyon o lugar yung inyong pupuntahan, meron po tayo dito sa taas. Bali ayan po. Ayan po. Lahat po ng hallway niyan ay meron po na naka-sign. Bali ito naman po ay 419 ay office ng Gulf Air. Tingnan nyo po, napakalinis po ng ating hallway. At ito po ay Gulf Air din. Gaya po kanina, ayan din po, meron din po mga yung location ng mga office, ticketing office. Bali dito po ay hindi po masyado makita. Ito po yung Saudi Airlines. Yan, dito po natin makikita sa number 411 Saudi Airlines. Dito naman po sa kabila, ganun din, kasama sa kadugtong. At mayroon pong hagdanan magkabila.
Bali dito po ang Philippine Airlines. Yan po, makikita niyo po mga Pinoy po, mga Pinoy nakapali sa ating bansa. Ngayon, mamaya po discuss po natin yung mga bawal at yung mga dapat hindi dalhin. Tapos yung mga ano po, yung procedure kung ano, kung paano step by step kung paano kayo makakaalis ng ating bansa. Mamaya po i-discuss ko po sa inyo mamaya. Ikot lang po muna tayo. Ikot-ikot lang tayo. Ikot-ikot. At bali dito po ang office ng Malaysia Airlines. So ayan po yung second na hagdanan ng third floor. Fourth floor pala, fourth floor. Yan. Meron na po tayong bola. Kung sino po yung gusto ng bola, ang bola. So bali ito po yung fire exit. Yan. At dito po natin makikita yung chapel. Ito po sa ating paliparan ay meron pong chapel. Bali ayun po yung chapel. Ito po sa dulo. Tapos dito naman po sa kabila, ito yung CR China Airline. Ito po China Airline. Ito yung office ng China Airline. Dito naman po ang office ng Muscat, Oman. Bali abangan na lang po natin ulit mamaya. Bye bye. Mga ka-dockers, ito na nga yung tip natin para doon sa mga Pilipino OFW na aalis dito sa ating bansa. Ito unang step, bago kayo pumunta ng airport, siguraduhin yung kayo ay na swab test na para hindi na kayo pabalik-balik sa paliparan natin. Ngayon, pag hawak, may dala na kayong swab test result, pupunta na kayo ngayon sa paliparan. Bago kayo pumasok sa loob ng ating paliparan, meron kayong makikita doong isang kanope na may balot na plastic transparent. Ang tawag doon ay misting area. Doon pumapasok doon pumapasok muna para mag-disinfect ng kanilang mga katawan. Doon mo tatanggalin lahat yung bakterya kasi meron doong antibacteria na may sprinkler. So pagkatapos mo doon, lalabas ka nga mga 5 seconds, pupunta ka ngayon sa guard. Kukunin ng guard yung iyong papeles kung tunay ka nga lilipad. Tapos mayroon doong temperature heat scanner na hawak ng mga guard bago kayo pumasok. Tututok yun doon sa inyong noo kung may lagnat ba kayo o wala. Kung mataas yung inyong temperature, hindi kayo papapasukin ng ating paliparan. May bago ngayong SOP ang buong terminal na magda-download ka ng apps ng tracing. Sa Play Store nyo, da-download ang apps. Yung tracing na yun, ayun yung para kang gumawa ng Facebook. Nandoon yung pangalan mo, contact number, kung saang lugar ka, tapos may picture din doon. Kapag okay na, nakapag-upload ka na, itututok mo doon sa QR code. Tututok mo doon yung cellphone mo. Kapag nag-click na at
lumabas na yung picture nyo sa inyong cellphone, okay ka na. Pwede ka nang pumasok. Ngayon, pasok ka na sa entrance, bago ka pumasok sa loob, may kang dadaanan na x-ray machine. Doon sa x-ray machine na yun, doon nyo nilalagay ang mga maleta nyo, mga hand carry nyo, lahat ng gamit nyo, doon ilalagay. Yung mga maliliit na gamit nyo, gaya ng relo, belt na tumutunog, lahat ng metal object sa inyong katawan, doon nyo ilalagay sa tray. May tray doon na kulay blue, doon nyo ilalagay. Tapos lalagay nyo sa loob ng conveyor. Pupunta yun sa loob ng conveyor, i-scan ngayon yung mga gamit mo. Tapos may nakatayo doong square, ang tawag doon ay walk-through metal detector. Pagdaan mo doon at tumunog ka, babalik ka para yung tumunog sa iyong katawan, aalisin mo. Kung ang iyong sapatos ay tumunog, tatanggalin mo para i-x-ray mo doon sa loob lalagay mo sa conveyor para i-x-ray. Tapos, pag wala nang tumunog, kunin mo na yung mga gamit mo at ayusin mo na. Ang importante, yung mga nasa inyong hand carry na mga pabango, 100 ml pataas, bawal. At lalong-lalo na po yung mga corrosive. Ano-ano po yung corrosive? Yung corrosive po ay ito po yung bagoong, suka. Yan po yung mga bawal. Bawal din po sa hand carry, bawal din po sa bagahe. Kaya wag na po kayong magdadala ng mga ganun. At yung mga may dala kayong mga mamahalin na lighter, ay wag nyo na rin pong dalhin. Dahil hindi po pwede na hand carry at check-in baggage. Bawal po yun. Kukumpiskahin po yun. Pagkatapos po nyo na ayos na yung gamit nyo, ngayon, pupunta po kayo ng OWA. Doon nyo po dadalhin yung inyong swab test result. Tapos bibigyan po kayo ng papel doon na clear, na katunayan na wala kayong COVID-19. Then, pagkatapos po, galing kayo sa OWA, mag-exit na po kayo. Babalik po ulit kayo doon sa entrance. Ipapakita nyo po ulit yung inyong documents doon sa guard para makapasok ulit kayo. Kung saan kayo pumasok nung una, doon din po kayo papasok. Kung ano po yung iniligay nyo mga gamit doon sa x-ray machine, yun din po ang inyong ilalagay. Kung ano man po yung mga nakalagay sa inyong katawan ng mga tumunog, tatanggalin nyo po uli yun. Same procedure po uli. Tapos pagka okay na po lahat, nyo na, wala nang clear na kayo, wala na ngayon po ay pupunta kayo doon sa check-in counter kung nasaan yung inyong sasakyan. Makikita nyo po doon sa gitna po ng ating pong loob ng building, nandoon po yung board. Doon po makikita kung saan yung inyong eroplanong sasakyan. Tapos pagka nakita nyo na po, punta po kayo doon sa check-in counter, bibigyan nyo po yung passport nyo at saka yung inyong ticket at saka yung inyong swab test result na clear na kayo na galing sa OWA. Tapos kukunin po ng counter at lalagyan po yung inyong mga gamit lalagyan po nila ng tag, yung hand carry nyo at saka yung inyong maletang dala. Kalaki po noon ng inyong passport, kung ano po yung ibinigay sa inyo kung binigay niyo doon sa teller, meron po yung kalakip na boarding pass.
Huwag niyo pong kalilimutan ang inyong binigay na passport. Hindi po kayo makakaalis. Ngayon po, punta na po ka ngayon sa immigration. Doon po sa immigration, pagdating niyo po doon, kasi pila yun, ibibigay niyo po yung inyong passport, mga documents niyo po, bibigay niyo sa kanya. Tapos, pipicturean po kayo doon, tatatakan yung inyong passport, na patunayan na itong araw na to ay umalis kayo. Pagkatapos po, mayroon po doong isa pang x-ray. Ayun po ang tinatawag na final check. Doon po, bago po kayo pumasok doon sa final, kung may dala po kayong tubig, ay inumin nyo na po. Kasi pag once na pumasok kayo doon, hindi nyo na po maiinom ang tubig. Confiscated na po yun. Tapos, yung mga nakumpiska po sa inyo, ay ilalagay po yun dun sa SPI. Ano po yung SPI? Ayun po ay, ang SPI po ay Security Prohibited Items. Lahat po ng nakukumpiskate, dun po yun inihuhulog. Hindi nyo na po yun makukuha pag nakumpiska yung inyong mga gamit. Gaya po ng mga gunting, ayun po yung bawal. Minsan nakakalimutan natin. At saka yung mga pabango na above 100, pabango, lotion, mga flammable, bawal po yun. At saka may isa pa po akong tip sa inyo. Kung magdadala po kayo ng dilata, ay dapat po ay hindi easy open can. Dapat po yung hindi madaling mabuksan. Bawal po yung easy open can. Kahit ano pong can, ang mga pagkain, bawal po yung mga ganun. Yun po ang magandang tip ko. Ilalagay nyo na lang po sa check-in baggage nyo. Pwede po yung ilagay. Ngayon po, pagka tapos nyo po doon, okay na po kayo. Pupuntahan nyo na yung inyong boarding gate. Kung saan po nandoon yung inyong aeroplanong sasakyan. At pagkatapos po noon, huwag nyo pong kalilimutang mag-pray na sana ay maligaya at walang sakunang na dadaanan kayo sa inyong paglipad. At pagdating nyo doon sa inyong employer, maganda sana ang trato sa inyo. Kasi kalimitan sa ating mga Pilipino, masyado nilang minamaliit. Hindi nila alam, mas matalino pa tayo sa kanila. Kaya, ingat-ingat lang po tayo. Doon naman po sa mga parating sa ating bansa na mga OFW, seaman, may good news po tayo doon. Kasi po, ang mga darating po na OFW at saka seafarers, OFW po, pagdating nyo po sa paliparan, mayroon pong mag-a-assist sa inyo doon na DOH at saka ang mga Coast Guard. Tuturo po sa inyo kung saan kayo pupunta. May bibigay po sa inyo maliit na papel, pipilapan nyo po yun, tapos isa-isa po kayong isa-swab. Yung swab test po ay sagot po ng ating gobyerno. Wala po yung bayad sa mga OFW. Wala po yung bayad. Ang inyo pong hotel, pagkain, sagot din po ng gobyerno. So, pagkatapos po ng maswab test kayo, diretso po kayo ng immigration hall. Doon, ibibigay nyo po yung papel nyo, papeles, tatatakan ulit, picture ulit, tapos, mayroon po doon umiikot. Yun po ang tinatawag na conveyor. Doon nyo po makikita ang inyong mga daladalang bagahe, mga maleta, box, kung may dala kayo. Doon nyo po makikita. Kasi karamihan po ng mga umuwi, lalo mga first timer na uuwi, hindi nila alam kung saan kukunin. Kaya merong naiiwan sa conveyor.
Ayan naman po yung maiiwan doon, doon nyo po makikita sa holding baggage. Katabi lang po yung katabi. Tapos, pag nakuha nyo na po yung gamit, ang bagahe nyo, meron po doon nakahilera po na push cart. Pwede nyo pong gamitin, free po yun para po sa inyo. Doon nyo po lalagay yung gamit nyo para lumabas po kayo ng arrival. Paglabas nyo po ng arrival, meron pong mag-a-assist sa inyo doon. Yun po ni Coast Guard din po at saka DOH. May pipilapan po uli kayo doon. Tapos may libre pong pagkain din. Pagkadating nyo po, may libre na po kayong pagkain. Tubig, nabigay rin po ng ating pamahalaan. Ngayon po, pag natapos na po yung inyong lahat na kailanganin, meron pong naghihintay sa inyong bus na sasakyan papunta po sa inyong hotel na pagkakwarantinahan. Yun po ang kagandahan ng mga OFW. Libre po sila. Doon naman po sa mga seafarers na darating, yung kanila pong medical ang sagot po ang company niyo. Sila po ang sasagot ng inyo pong mga gastusin doon. Doon naman po ang ngayon sa mga non-OFW po, malaki pong pagkakaiba. Sa mga non-OFW po, meron din po mag-a-assist yan. Parehas lang po, may mag-a-assist po, pero yung inyo pong swab test, kayo po ay magbabayad. Kayo din po ang magbabayad ng inyong hotel. Kayo din po magbabayad ng inyong pagkain. Yan po ang kaibahan ng OFW at saka ng OFW. So, sa susunod po na segment ko, iba naman po, mga tips naman po kung ano po yung inyong dapat gawin. Iba naman po, hanggang dito na lang po yung aking segment. At shoutout nga po pala kay Mylene Dalisay channel, at saka po kay Honey My Love channel. Siya po ang tumulong sa akin para po mag-aral ng pag-vlog. Maraming salamat po, at hanggang dito na lang po uli. At huwag nyo pong kalilimutan mag-like, subscribe, at huwag kalimutang pindutin po yung notification bell. Hanggang dito na po lamang. Hanggang sa muli.